Magandang umaga po sa inyo lahat. Hoping na okay po kayong lahat at siguro masarap ang tulog nyo kagabi. Ako po laging masarap ang tulog at mayroon pang kasamang panaginip. Kaya salamat po sa Panginoon. So, ipagpaumanhin po ninyo na minsan napapansin nyo, parang si pastor hindi tumatayo. Kasi po, manhid pa po yung paa ko. Nagre-reserve po ako ng pagtayo kasi pag nakatayo, lalong nangangapal. Kaya lagi po akong nakakapit sa pulpito, baka aalala nyo, nakaraan, muntik na akong natumba. Kasi mahina pa po yung ano. Pero biyaya naman po ng Diyos, sana tuluyan pong mawala na yung manhid sa kamay at sa paa. By the way, nakaraan po, tinalakay natin ang kasapatan ni Kristo sa area ng ang kalayaan sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo. At mayroon po tayong summary na mensahe nung nakaraan. Ang kalayaan ay mahalaga sa huling salita ng Panginoon sa bago siya nalagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. At mayroon po tayong tatlong pinunto doon. Una, ang ating kalayaan sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Verse 16 to 17a. Then ikalawa, ang ating layunin ay pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Verse 17b to 18. Then yung ikatlo, ang ating espiritual na paglago ay nagmumula sa Diyos. So yun po yung ating tiningnan nakaraan doon sa verse 19b. So, itutuloy po natin yung ating serye dito sa Kolosas. Pero bago po yan, tayo po ay yumuko at manalangin. Muli po, aming Ama, kami dumudulog sa inyong banal na presensya, kasama ng aming pagpapakumbaba at paghingi ng tawad kung mayroon po kayong nakikitang nakumit namin na kasalanan na hindi po namin nahingi ng tawad. Ama, patawarin niyo po kami sapagkat ang kasalanan ay maaring maging hadlang sa aming pangunawa sa espiritual na bagay. At ito'y hadlang, alam po namin. Kaya samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Hayaan po ninyo na bigyan nyo kami ng kaunawaan sa mga bagay na aming tatalakayin mula po sa binasa ng aming presider. Magpala po kayo sa aming kalagitnaan sa pakikinig ng bawat isa at pagsama ninyo sa inyong lingkod na may pahayag ng buong linaw mula po sa inyong salita. At kayo po ang maitaas at kami ay maibaba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Richard Baxter po ay naniniwala na ang sectarianism, functionalism, at structure na pangrelihiyon na gawa ng tao ay dapat patayin kay Kristo upang makamit ang tunay na pagkakaisang Kristiyano. Bilang isang kilalang Puritan noong 17th century, tinanggihan ni Baxter ang mahigpit na pagkakahati-hati o yung division noong kanyang panahon. Na siya po ay nangangatuwiran na ang pagbuo ng isang relihiyon o pananampalataya sa paligid ng mga tradisyon ng tao, politika o makikitid na kampo ng teolohiya ay pumipilipit sa Ebanghelyo. Sa halip, bantog niyang itinaguyod ang tinatawag niyang mere Christianity. Isang pananampalatayang nakatuon lamang sa mahalagang katotohanan sa Biblia sa halip ng mga dogma na inimbento ng tao. So, sa ating pong pag-aaral, at maaaring
Baka, sana wala naman, na tayo ay may segue pa o maaring tayo po ay naniniwala pa sa mga pamahiin o mga gawa ng tao o tradisyon ng tao. Sana hindi po. Ang Colossus chapter 2 po, verse 20 to 23, ay mahalaga pong talakayin natin sa ating pagpapatuloy dito sa ating serye na ito po ay may kaugnayan sa kamatayan ni Kristo sa krus. Napakahalaga po yung death ni Christ. Dapat nating maintindihan yan. Kaya ang topic po natin, the sufficiency of Jesus Christ, sa area po ng died with Christ. Kamatayan kay Kristo, kasama kay Kristo. So, namatay kasama ni Kristo. So, magandang intindihin po natin yan. At ang summary ng ating mensahe ngayong umaga, ang dating buhay natin na hiwalay sa Diyos at nabuhay sa pamantayan ng mundo at sa mga tradisyon ng tao o turo ng tao, ngunit sa Panginoong Hesus, ang dating buhay na yon ay namatay na kasama ni Kristo. Kumbaga, bilang mananampalataya, saliminin natin sa ating buhay kung tayo totoong Kristiyano, dapat sa mga bagay na lihis sa Biblia ay tayo po'y namatay na kasama ni Kristo. Hindi po ito literal na kamatayan. But iniugnay natin yung effect, yung bisa ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, sa kamatayan ng aking tiya, last Wednesday to Thursday, nandun po kami. Siyempre, yung mga tao doon nagkukwentuhan, ako ay nasa tabi ng mga lutuan, nagluluto ng mga pagkain, ay nabanggit, bawal na bawal daw na maggulay ng malunggay. Pag ganyang may patay, bakit daw po? Kasi nalalagas daw ang dahon. Eh bakit po? Hindi naman nila mapaliwanag. Tapos, hindi raw dapat magluto ng munggo. Sa amin kasi balatong yon, munggo. Ano kaya? Napakaraming pamahiin. So, yung paglilinis, di ba, sa mga patay, eh, minsan di naglilinis. Dapat daw unahan agad, maglinis ka agad. Kasi naglilinis dun, sabi, maraming paniniwala na ano. Sabi ko nga sa kanila, alin ba ang pipiliin natin? Ang malinis o madumi? Siyempre sa malinis tayo. So mga kapatid, napakaraming pamahiin. Maraming tradisyon ng tao na dapat ito ay i-give up na natin. So may dalawang puntos po tayong pag-uusapan. We are dead from man-made principle of the world. Patay na tayo mula sa mga prinsipyo ng mundo na gawa ng tao. Titignan natin yan sa verse 20 to 22. Ikalawa, we must avoid the danger of false teaching or human traditions. Dapat nating iwasan ang panganib ng mga maling turo o tradisyon ng tao. Verse 23. So mga kapatid, ano yung ibig sabihin na patay na tayo mula sa mga prinsipyo ng mundo na gawa ng tao? Basahin kong muli yung verse 20 to 22. Sabi po dito, kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa mga simulay ng sanlibutan, bakit kayo'y nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo'y nagpapasakop sa mga lituntuning? Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Ang lahat ng mga lituntuning ito'y ay masisira sa paggamit palibasay mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Napakaganda pong talata. So ang titingnan natin dyan, yung unbiblical restriction to earn God's favor. So yung mga paghihigpit na hindi ayon sa Biblia upang makamit ang pabor ng Diyos. Napakaraming tao, mga kapatid, na gusto lagi ang pabor ng Diyos. At kadalasan, ang paraan nila o paraan ng tao, paniniwala ng tao,
ay mga gawa ng tao para makuha ang pabor ng Diyos. But in biblical, ay hindi po ganun ang tinuturo. Yan ang magandang maintindihan natin. Pansinin natin, pag sa English Standard Version, unang bahagi, yung verse 20a, if with Christ you died, kung ikaw ay namatay na kasama ni Kristo, kung tayo Kristiyano, magandang maintindihan natin, kung ikaw ay namatay na kasama ni Kristo, ang kamatayan po dito mga kapatid ay nagsisimbolo ng pagkalas o pag-iwas o paglaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at lumang pagkatao. Yung old nature natin, ano ba yung buhay mo noon? Alam natin tayo ay alipin ng kasalanan. Pero dapat nating maintindihan at sa Christian, dapat tayo namatay na kasama ni Kristo doon sa krus. So, ang konsepto ng pagkamatay kasama ni Kristo ay mahalaga po. Pumipiyok na naman si Pastor. Mahalaga po ito sa pag-unawa sa bagong identity natin as a believer. Tayo identify kay Christ. United tayo kay Christ. At meron tayong kalayaan mula po sa paghatol ng batas. Maliwanag po yan. Binibigyan din po nito ang nakapagpapabagong power, kapangyarihan ng Christ sacrifice. Yung sakripisyo ni Kristo. Na ito po ay tumutukoy sa kahalagahang ipangaral ang Ebanghelyo, yung death ni Christ, yung pagsasakripisyo ni Kristo. Sapagkat ito po ay may bisa na ito ay nagpapahintulot sa mga mananampalataya na mamuhay ng isang bagong buhay kay Kristo. Kung tayo Kristiyano, dapat tayo nabubuhay sa bagong buhay na kasama si Kristo. Kaya nga mga kapatid, kung talagang tayo namatay na sa dati nating pagkatao na nabubuhay sa pamantayan ng mundo o nabubuhay tayo sa sarili lamang, dapat ngayon na, bilang mananampalataya, mula nung ikaw ay makakilala, mabubuhay tayo ngayon sa bagong buhay kay Kristo. So yun po, kasi kung namatay na tayo sa dating buhay natin. So alam nyo, napakaganda ng ating parallel scripture reading. Yung verse 20. Si Paul po, alam natin ang buhay ni Paul. Pero anong sabi niya? Pakinggan po ninyo. Sa Galatia 2:20, ulitin ko. Ako'y pinako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. Ganon kalalim ang pagkakaunawa at pagkakilala ni Pablo sa ginawa ni Kristo sa krus. Kinonsider niya yung kanyang buhay ay kasamang ipinako ni Kristo. At siya'y nabubuhay ngayon sa kung anong mayroon siya kay Kristo. Nabubuhay siya sa pananampalataya sa anak. Sinong anak na nagsakripisyo ng buhay para sa kanya sa ating mga mananampalataya? Mga kapatid, napakaganda po. Ang pinupunto ko, dapat patay na tayo sa anumang may kinalaman sa pamantayan ng mundo o tradisyon ng tao na anumang pamahain, pawang gawa ng tao at sa dati nating pagkatao ay dapat kasama na yon lahat. Ikalawa na makikita natin sa verse 20b. Kasama dito, yung ano po yung kasama dito? Elemental spirit of the world. Ang mga elementong espiritu ng mundo. Ang mga espiritual na puwersa ng mundo ay maaari pong maunawaan bilang ang mga pangunahing prinsipyo o kapangyarihang espiritual na namamahala. Saan po? Sa sistema ng mundo ng hiwalay sa Diyos.
Maliwanag po yan sa Ephesians chapter 2, verse 2. Anong banggit po doon ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Ephesians? In which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the son of disobedience. Kung tayo'y Kristiyano ngayon, pero before, tayo po ay nabuhay sa ganitong kalagayan, nahiwalay kay Kristo o buhay na wala kay Kristo. Tayo po ay naiimpluwensahan ng tinatawag na the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the son of disobedience. Tayo po yun before. But now, dapat kasama tayong namatay kay Kristo. So, para maging malinaw po, binanggit din po sa Galatia 4:3. Gayon din naman, tayo noong tayo mga bata pa, ay mga alipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Yan po ang totoo eh. Nabuhay tayo noon before. Pero gusto kong makita natin, lubos tayo magpasalamat kasi yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo, we are died with Christ. Kung talagang tayo may ugnayan kay Kristo, ang mga pangunahing prinsipyo ng mundo, maaari lamang maunawaan ito bilang ang pangunahing pwersang espiritual o mga panimulang kaugaliang pangreliyon na namamahala po sa buhay natin bago natin nakilala si Kristo. Yan po ang totoo. Alam nyo, sa mundong Griego-Romano, ay maaari po itong tumukoy sa mga paganong sistemang pangreliyon at pilosopiya na laganap noon. Ito yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Kolosas. Ang mga pwersang ito po, mga kapatid, ay maaaring kabilang ang mga legalistikong gawain, mga tradisyon ng tao at anumang sistema na naglalayong kontrolin, diktahan ang espiritual na buhay ng hiwalay kay Kristo. Minsan, ang problema natin, i-honor natin ang matatanda. Kung ano sinasabi ng matatanda, paniwalaan natin. Dahil sila ang nauna. Nako, iho. Kami pabalik na, iko'y pasulong pa. Laging binibitawan yung mga pamayan. Ang punto natin, ang pagkakaiba nito ay sa pagitan ng kalayaang matatagpuan kay Kristo at ang pagkaalipin ng mga makamundong sistema. Kaya nga po mga kapatid, kung wala ka kay Kristo, mabubuhay ka sa pamantayan ng mundo. Pakiisipin mo, kung meron dito mga wala sa Panginoon, posible na ikaw ay mapaniwalain sa mga pamahiin. Posible na ikaw ay sumusunod sa sabi-sabi ng matatanda. Posible ikaw ay alipin ng mga bagay na kung saan hiwalay sa salita ng Diyos. It's about time na makilala mo ang Kristo na nagsakripisyo ng buhay na namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay makalaya. Lumapit ka sa Kanya. Yung ikatlo na makikita natin sa verse 20, why, as if you were still alive in the world, bakit nga kayo'y nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Siguro ito yung nakikita ni Paul sa mga taga-Kolosas. At baka naman sa atin, hello mga kapatid, bakit nga kayo'y nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Hello? Isipin po natin, tayo, di na kailangan tayo magsalita, kita-kita tayo ng Diyos. Baka nga, tayo nabubuhay pa rin sa paraan ng mundo. Dito po, hinahamon ni Pablo ang mga mananampalataya sa Kolosas na isalang-alang ang kanilang bagong identity kay Kristo.
ito na po yung identity natin. Kasama na natin si Kristo. So, dahil namatay na kasama ni Kristo, hindi na sila kabilang sa mundo o sa mga sistema nito. Ay maliwanag po yan sa binanggit ni Paul sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 2. Siguro kabisado natin yan. Pero gusto kong i-quote doon sa Berean Standard Version o Standard Bible. Nagagandahan ako sa salin nito. Kasi po yung Berean Standard Bible, ganito po pagkabanggit. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang masubok at mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Napakagandang salin. So, pinapahiwalay po ang mananampalataya sa pamantayan ng mundo. Huwag tayong makiayon. Kung talagang namatay na kasama ni Kristo, dapat hindi tayo makikiayon. Dinidiin natin ang paghiwalay na ito mula sa mundo ay isang panawagan. Ano po yung panawagan? Na mamuhay ayon sa mga halaga at prinsipyo ng kaharian ng Diyos sa halip na sumunod sa pamantayan ng mundo. Maliwanag po. Alam natin ang prayer ni Jesus Christ, chapter 17, hindi talaga tayo taga-sanlibutan. Gaya niyang hindi taga-sanlibutan. So maliwanag sa Colossus chapter 1 verse 13, tayo'y dating nasa kadiliman, ngunit iniliwanag sa liwanag sa kaharian ni Kristo. Verse 13 po yan ng Colossus. Mga na kay Kristo ay inilipat na sa kanyang kaharian. So dapat sa kanyang kaharian, ay wala ng mga paniniwala na gawa ng tao o mga pamahiin, tradisyon ng tao. Kaya unang challenge ko po, mga kapatid, tayo po ay tinawag upang mamuhay sa kalayaan. Natalakay na natin yan. At ang bagong buhay na binigay ni Kristo, bilang mananampalataya, tayo ay namatay na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ang ating pagkakakilanlan ay hindi na nakatali saan? Sa mga sistema at regulation ng mundo. Hindi na po, hindi na tayo nakatali doon. So, makikita po natin sa verse 20d to 21a. Anong banggit po? Ang listahan ng mga utos na hindi dapat sundin ng mga Kristiyano. The list of the commandments that Christians should not follow. Ano po ito? Maliwanag sa ESV translation, this submit to regulation like, ano po yun? Do not handle. Huwag hawakan. So, ito po ay sumasalamin sa mga gawaing asitiko na itinataguyod ng mga bulaang guro sa Kolosas. Yun po sinasabi ni Paul. Ang mga gawain ito ay nag-ugat po saan? Sa paniniwala na ang physical daw na bagay ay likas na masama. Isang konsepto na impluensahan ng sinaunang kaisipan. Ano po yun? Gnosticism. Kaya nga mga Gnostic hindi naniniwala sa pagkakatawang tao ni Christ. Yun po malaking problema. So ang utos na huwag humawak o huwag hawakan ay nagmumungkahi po ng pagbabawal. Saan po? Sa pakikipag-ugnayan sa ilang physical na bagay o aktibidad na itinuturing na marumi. Yan po ang malaking problema. So, ito po ay nagpapakita sa mga legalistikong tendensiya na matatagpuan sa mga tradisyon ng mga Pariseo. Ano ba yung mga tradisyon ng mga Pariseo kung saan ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran binibigyan din kaysa diwa ng batas? Mababasa natin yan sa Matthew 23 verse 23 to 24. Kayo na lang ang bumasa. Mga kapatid, ang pagdidiin po sa mga panlabas na regulation ay kabaliktaran po ng kalayaang matatagpuan kay Kristo. Mayroon na tayong freedom
na iniuugnay natin kay Christ, na siyang tumupad sa batas. Alam natin, na-discuss natin na nakaraan, Matthew 5, verse 17. Ikalawa na mapansin natin doon sa verse 21b. Do you submit to regulation like do not taste? Huwag tikman? Miso, siguro sa pagbabawal, sa sarap-sarap mong tingnan, pero pinagbabawal, hindi ka nga titikim. Uy, huwag mong kainin yan. Alam niyo yung direkta na huwag tikman ay malamang na tumutukoy po sa mga paghihigpit sa pagkain na ipinataw ng mga bula ang guro. Yun po ang malaking problema. So, ang mga paghihigpit pong ito ay maaaring binanggit po na na-impluensyahan ng mga batas sa pagkain ng mga Hudyo o mga paganong gawain na parehong laganap sa rehiyon nung panahong yon. So mga kapatid, yung early church ay nakipagbuno po sa tanong ng mga batas sa pagkain gaya ng makikita sa mga gawa. Chapter 15, verse 28 to 29. Ano po yung binabanggit doon? Kasi kung saan tinalakay ng konseho ng Jerusalem ang mga kinakailangan sa mga mananampalatayang hintil. Basahin na lang po ninyo doon. Makikita po niyo sa gawa 15, 28 to 29. Yung pwede na talagang nilang hinahayaan mga, pwede niyong kainin itong mga bagay na ito. So nagkasundo ang konseho nung time na yun sa Jerusalem. So ngayon, para naman kay Pablo, binibigyan din niya yung turo sa mga taga-Roma. Pagdating sa pagkain, na-cite na natin yung nakaraan eh. Ang sabi na Roma chapter 14 verse 17, na ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at ang pag-inom, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu. Iyon po. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi sa kung ano yung mga pinagbabawal na pagkain. Sabi ko nga nung nakaraan, siguro iba dito hindi kumakain ng dinuguan. Pero pili po ang kinakain kong dinuguan. Yung alam ko kung saan kinuha yung dugo. Kasi baka si Luther sasalok lang doon. Masarap po ang dinuguan. Samahan po ninyo ng puto. Ba? Pero merong nagbabawal niyan. Dito mga kapatid, binibigyan pansin ang panloob na pagbabago. Yun po ang mahalaga. Yung pagbabagong panloob. Kaysa panlabas na pagsunod. Na alam natin na nagpahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Ang turo ng Biblia ay panalangin mo. Dahil lahat ng pagkain malinis yan. So, ikatlo, mapapansin natin sa verse 21c, do you submit to regulation like do not touch? Ayan, dami. Huwag kang hihipo. Iba yung hahawakan ha, di yung itatouch mo. Huwag humipo. Ang utos na huwag humipo ay nagpapakita ng pagbabawal sa pagdikit sa ilang bagay o taong itinuturing na marumi. Yan malaking problema. Nung araw dyan sa Tala, di ba ayaw papasukin ng mga tao dyan? Alam niya din ako, di ko leyo. Kasi akala nga nakakahawa. Pero ngayon kahalubilo na ng mga tao. Pero mga kapatid, ito po ay nagpapakita sa isang hindi pagkakaunawa sa kabanalan. Na sa bagong tipan ay hindi tungkol sa physical na paghiwalay, kundi tungkol sa pagiging itinalaga para sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung mahalaga, ang buhay natin ay nakatalaga kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo. Nakatalaga sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam ba ninyo, kaya mali po na magbawal, ay, huwag kang hihipo, huwag kang tatats dyan. Masama yan. Baka hindi ka maligtas. Yun ang mas grabe. Alam nyo, ang Panginoong Hesus po ay humipo sa mga kitungin at sa mga marumi na nagpapakita ng tunay na kadalisayan ay nagmumula sa loob o sa puso. Tinats po ng Panginoon. Mabasa natin yan sa Marcos chapter 1 verse 40 to 42. Talagang hinawakan niya yung mga, hinipo niya yung mga
kitungin. Dito po, pagbibigay diin sa huwag humipo ay katulad din ng mga batas ng lumang tipan tungkol sa kadalisayan na natupad na ng Panginoong Kristo. So hindi na. Kaya nga napakahalaga no yung died with Christ. So ang point natin, ang mga mananampalataya ay tinawag upang mamuhay sa kalayang ibinibigay ni Kristo. Hindi nakatali sa mga patakarang gawa ng tao. Ang kalayang ito, mga kapatid, ay naghahatid sa isang buhay na puno ng pagmamahal at paglilingkod, hindi sa pagpapakasasa o hindi sa legalismo. Ang tunay na pagbabagong loob, bubukal dyan ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Tunay na paglilingkod sa bawat isa, especially sa Diyos. Yung verse 22, tingnan natin A. Ang titingnan natin dito, this is a warning that any policy not covered by the Bible is useless in promoting growth. Useless po yun. Kasi, binanggit po sa verse 22a, ito po ay referring to things that all perish as they are used. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na lahat ay nasisira kapag ginamit. Sa English Standard Version po yan. Mga kapatid, ang mga ito po ay tumutukoy sa pansamantala at panandaliang katangian ng makalupang tuntunin at tradisyon. Lumilipas po yan. Sa konteksto ng mga taga-Kolosas, tinatalakay ni Pablo ang mga maling turo na pumasok sa iglesia na binibigyan din o binibigyan pansin ang mahigpit na pagsunod sa mga batas sa pagkain at gawa o gawi o mga gawi ng asitiko. So, ang mga gawin na ito ay nakaugat po sa mga ceremonial na batas, ceremonial law sa lumang tipan na natupad na kay Kristo. Maliwanag po sa Hebrew chapter 9 verse 10, kundi tungkol lamang sa pagkain at inumin at iba pang paglilinis, mga tuntunin ng katawan na ipinataw hanggang sa panahon ng pagbabago. Mayroon ng pagbabago kay Kristo. Ang lumang tipan kasama ang mga tuntuning nito tungkol sa pagkain, inumin at mga paghuhugas ay pansamantala lamang na ito po ay nakaturo sa ating Panginoong Kristo. So, dapat pahalagahan ng mananampalataya ang katuparan ng mga anino nito kay Kristo. Pahalagahan po natin yon. Idinidi natin nagkaroon na ng katuparan sa pamagitan ni Kristo. Lahat po nagkaroon na ng katuparan. Kaya malinaw sa ating tinatalakay na yung died with Christ, namatay na tayo kasama ni Kristo. So mga kapatid, pansinin pa rin po natin na yung verse 22b, ito daw po ay ayon sa mga tuntunin at turo ng tao. Pinupuna po ni Pablo ang pinagmula ng mga regulasyon na ito na mula sa tao na iniiba ang mga ito mula sa mga banal na utos. Merong divine command. Iniiba po ng mga tagapagturong ito. So, ito po ay nagpapakita ng pagsaway ni Jesus sa mga Pariseo dahil sa pag-angat sa mga tradisyon ng tao kaysa mga utos ng Diyos. Mabasa natin yan, Marcos chapter 7, verse 7 to 8. Ang maling aral pong ito sa Kolosas ay kinasasangkutan po ng syncretismo ng legalismo ng mga Hudyo, pilosopiyang Griego at mistisismo. Nasite na natin yan. Alam niyo mga kapatid, na ito po ay maliwanag na nagbabawas sa pagiging sufficient ni Christ. Na ang mga turo ng tao ay mapanganib na dapat ang pag-asa ay sa Ebanghelyo. Gospel po na nakaugat sa divine revelation. Yun po ang laging sumasalamin sa atin. Kaya nga ang final authority
ay sola scriptura. Scripture. Maliwanag yan ang sinabi ni Pablo sa taga Galatia, chapter 1, verse 11 to 12. Sapagkat pinatututuhanan ko sa inyo, mga kapatid, na ang ibanghelyong ipinangaral ko ay hindi kathang-isip ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa kanino mang tao, ni itinuro man sa akin, kundi tinanggap ko ito sa pamamagitan ng pahayag mula kay Jesucristo. Yun, maliwanag. Kaya dun sa unang mga talata, kung may magpahayag kahit man angel, na iba sa ibanghelyong pinapangaral ko, ano sabi ni Pablo? Sumpain. Maliwanag, kailangan mula sa salita ng Diyos. Ang babalang ito ay nagsisilbing paalala na unahin ang banal na kasulatan at ang mga turo ni Kristo kaysa mga tradisyong cultural at pangreliyon. Ang pinupunto natin, ang mga Kristiyano ay tinatawag nga po upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng gawi na nakaugat kay Kristo at ng mga tradisyon lamang ng tao. Kaya, mga kapatid, nangangailangan tayo ng malalim na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Kaya mahalaga po ang pag-aaral eh. Kasi ang daming aral na lumalabas, lalo na sa media. Baka kung wala tayong alam, walang pagkaunawa sa scripture at pag-asa sa banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ang gumagabay sa atin, maglaan tayo ng panahon. Ikalawa, maaga pa naman, 10:13 pa lang eh. So, ikalawa na po tayo. Verse 23, we must avoid the danger of false teaching or human tradition. Dapat nating iwasan. Kasi laganap na po ngayon o anumang iwasan ang panganib ng mga maling turo o mga tradisyon ng tao. Siguro, ang titingnan natin dito sa verse 23, pansinin niyo ang verse 23. Huling talata na po ito. Sabi po ng 23, ang mga bagay na ito'y mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. Siguro ang titingnan natin dito, we need to understand ultimate condemnation of human roles. So, kailangan nating maunawaan ang sukdulang pagkundina sa mga patakaran ng tao. So, hindi po. Una, ang sabi po ng verse 23, ASB, these have indeed an appearance of wisdom. Ang mga ito ay tunay ngang may anyo ng karunungan. Alam nyo, kung kayo makikinig sa mga sabi-sabi ng matanda, tila parang may wisdom eh. Di ba? Parang ang gagaling nila eh. Siyempre, magsasabi tayo, kasi lulo ko ito eh. Matatanda ito eh. Ang dami nilang pinapaliwanag. Apo, wag yan. Mapapahamak ka diyan. Pag may patay at pag inatid na yung kabaong sa karo, huwag kang babalik. Kasi nangyari po yan sa akin. Gusto ko nang mag-CR, kasama kong mag-usong sa lola ko, kinarga sa karo, ay ihing-ihi ako. Takbo ko pabalik. Huwag kang babalik. Grabe po. Kumbaga, kung titingnan natin, may anyong wisdom. Si Apostol Pablo po ay nagbababala sa iglesia sa Colosas na nagbababala laban sa asitistang gawain at mga legalistong tuntunin na tila may wisdom, may karunungan. Ang anyo ng karunungan ay hindi mapanlinlang. Kumbaga, karunungan ay mapanglinlang dahil ito ay naaayon sa mga tradisyon ng tao sa halip na sa divine revelation. Lagi po natin dinidiin yung divine revelation, yung scripture, yung pahayag ng Biblia. Kung may wisdom yan at lihis sa scripture, hindi natin dapat paniwalaan.
Ito po ay sumasalamin sa pagtutuwid ni Jesus sa mga Pariseo. Doon po sa Matthew 23 verse 27, kung saan po ang panlabas na anyo ay nagtatakip sa panloob na katiwalian. Bakit po? Doon sa Matthew 23 verse 27, ganito po pagkabanggit. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo'y parang mga libingang pinaputi na sa panlabas ay mayroong anyo na maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng mga karumihan. Alam natin ang eskriba at Pariseo. Mga Pariseo talagang dalubhasa sila sa batas ng Diyos. Alam nila yon. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa kanyang mga alagad sinabi, pakinggan ninyo kanilang tinuturo pero huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Napakarami pong mga nagtuturo sa simbahan, mga katekisem, mga magagaling magturo sa mga bata tungkol sa paraan ng mga paniniwala. Pero makikita mo, ang ugali hindi nababago. Tila isang nicho na maputi sa labas dahil nagtuturo sila ng mga bagay na kung saan dapat gawin, pero ang kanilang panloob ay merong kabulukan, pagkukunwari. Ang panganib po ng pagkukunwari ay isang malubhang kasalanan na ito po ay kinukondina ng ating Panginoong Hesus. Kabilang dito ang pagpapanggap na isang bagay na hindi tayo. Ano po yung ibig sabihin ng pagpapanggap na hindi naman ako talaga? Kasi iba yung nasa loob, kabulukan. Ang daming taong ganyan. Sana hindi tayo kasama doon. Sana sa ating mga pagsamba, sa ating mga pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat makita yung panloob na pagbabago. So mga kapatid, lalo sa mga bagay na kinalalaman sa pananampalataya, mahalaga po yun. Ang tunay na katuwiran ay hindi tungkol sa panlabas na inyo, kundi tungkol sa kalagayan ng puso. Doon po tayo. At ang pwedeng bumago sa kalagayan ng ating pusong makasalanan, pusong bato, ay ang gospel po. The power of the gospel. So dapat nating hangarin ang panloob na pagbabago sa pamamagitan ng sarili mo. Hindi! Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kasi ang gospel ay may power sa pagkilos ng Holy Spirit, mariregenerate tayo kung wala ka pa sa Panginoon. At kung tayo nakakilala sa Panginoon, patuloy at patuloy tayong babaguhin ng kanyang salita. Ang point natin, ang mga tuntunin ng tao ay maaaring tila na may wisdom. Ngunit walang tunay na spiritual na halaga. Yun po malaking problema. Kaya ang challenge ko po, ang irregular na pagsusuri sa sarili ay mahalaga po para sa spiritual na paglago. Suriin natin ang ating mga sarili. Kasama na ako doon. Na ang paglago sa spiritual ay karunungan, wisdom from God. Yun po, yung spiritual na karunungan mula yan sa Diyos, dapat nating hilingin sa Diyos na ipakita ang mga bahagi ng ating kung saan tayo ay maaring parang mga libingang pinaputi. Mabuti sa labas, ngunit bulok sa loob. Hayag po tayo sa Diyos. Pangalawa, yung verse 23b. Ito po ay in promoting self-made religion. Ito po ay sa pagtataguyod ng relihiyong gawa ng sarili. Ito po yung malaking problema. Sa iba't ibang translation po ang gamit ay ganito. Sa ESV, in promoting self-made religion. Sa Berean Standard Bible, with their self-prescribed worship. Sa King James po, in will worship. Sa Tagalog, sa binasa natin, ang bago ang Biblia, sa pagsamba ayon sa sariling kagustuhan. Alam ba ninyo mga kapatid, nakakalungkot, galing tayo sa dati nating mga paniniwala. Pero hindi natin nanunotice noon ay self-made rules. So, pinupunan ni Pablo ang mga gawaing hindi inuutos ng Diyos, kundi iniimbento ng mga tao.
Ang relihiyong ito na gawa ng sarili ay nakapagpapaalala sa pagsamba sa kalooban na inuuna ang pagsisikap ng tao kaysa banal na biyaya ng Diyos. Alam niyo yung pagsamba na tama sa Scripture, prescribed na Scripture, ay biyaya yun sa atin. Kahil tulad ito ng pagkundina ng lumang tipan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung saan ang mga tao noon ay sumasamba ayon sa kanilang sariling mga kagustuhan sa halip na sa mga tagubilin ng Diyos. Bakit po? May binanggit po si Isaias doon sa Isaiah 29 verse 13. Pakinggan po ninyo. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa akin, gamit ang kanilang bibig at pinararangalan ako ng kanilang mga labi, samantalang ang kanilang mga puso ay malayo sa akin at ang kanilang takot sa akin ay isang utos na itinuturo ng mga tao. Yan ang malaking problema. Bukang bibig pero wala sa puso. Naalala ko nung araw, wala pa tayo sa Reformation, sa Reform teaching. Habang nangangaral noon ang pastor, bago siya mag-preach, nagbigay siya ng instruction sa akin. Ano po yung instruction? Kapag nasa climax na ako, pinaupo po ako sa organ. Then pagkapag ang pastor na yun ay nasa climax na, tuktugin mo na nakakakilabot ang tunog ng organ. Ay di magtatayuan ng balahibo. Totoo po yun. Ako po ay naging band leader at sa music ministry. Kami po, ay alam yan. Ay wala dito si Pastor Anthony kasi kami ang mga musician nun eh. Nagbibigay ng instruction, patahimikin muna ang mga tao. Habang tahimik, biglang kalambugin mo ang drums. Tunog ang cymbals. Tapos patutunugin ang organ. Man-made rules. Yun po malaking problema. Salamat dahil tinuruan tayo ng Diyos na dinala tayo sa tamang aral. Kumbaga, nakakalungkot, dikta ng tao, paraan ng tao, hindi pinag-uutos ng Diyos. Dapat po prescribe ng God. Scripture basis, command ng God. Hindi gusto ng tao. Kaya tayo pagsasamba, ay, ayok yan sa Christ Redeemed Church, ang lungkot. Hindi ko madama ang banal na espiritu, hindi tumatayo ang balahibo ko. Mali. Alam niyo yung mga Puritans, like Thomas Manton and John Owen, ganito ang pagkasabi, they believe that God alone has the right to dictate how He is worshipped. In Colossians 2:23, the phrase self-imposed religion refers to traditions and practices that originate from human intellect rather than divine command. So the Puritan used this to argue against any unbiblical ritual or church tradition that are forced upon believers. Ina-argue po yan ng mga Puritano. So mga kapatid, gaya ng binibigyan din ng theologian na si Joel Beeke. Kilala po niyo yun, magaling na author yan. Ganito mo pagkabanggi niya ni Joel Beeke. Ang Diyos ay dapat lapitan ng eksakto gaya ng kanyang iniuutos. Anumang bagay na hindi taasang itinakda sa kanyang salita ay pinagbabawal. So, ang pagdidiin natin, Scripture alone, sola Scriptura. Scripture alone, the Word of God is the only sufficient rule for faith in life. We may not worship God based on human imagination or devices. By monergism. Kinote ko po yan.
Kaya ikaw na nandito, kung ako'y may kinakausap dito, tina-challenge ko lahat ng visitor. Kung wala kang pagkakilala, umaring Kristiyano ka, pero nabuhay ka sa mga pamamaraan ng tao sa pagsamba o anumang iyong paniniwala na lead sa Biblia, tina-challenge kita, lumapit ka kay Kristo. Para yung pinag-uusapan natin na mamatay kasama ni Kristo, lahat ng hindi ugnay sa Scripture na pamumuhay mo, itutuwid yan ng Diyos. Babaguhin ka. Makikita mo, makikilala mo ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Lagi kong inuulit, ang sabi ng Biblia, lumapit sa Kanya, kayong napapagal at nabibigtang lubha. Kay Kanyang pagpapahingayin sapagkat ang Kanyang pamatok ay magaan. Ang sabi ng Biblia, sumampalataya sa Panginoong Hesus. At sabi rin ng Biblia, Acts 17:30, pinag-uutos sa lahat ng tao na magsisi sa kasalanan. Yun po, may dalawang mukha ng pagtugon, pananampalataya sa Panginoong Hesus at pagsisisi sa kasalanan. Kung gusto mong makalaya sa lahat ng umaalipin sa iyo. So mga kapatid, 23C, sa ESV and as a citizen, sa King James po at American Standard Version, humility ang binanggit. Sa Berean Standard Bible, there false humility. Yan ang maganda doon. So sa Tagalog, sa pagpapakumbaba. Alam nyo, yung pagpapakumbaba na inilarawan ay hindi tunay, kundi isang pagkukunwari. Yung binabanggit po doon sa 23C. Ito po ay isang pagpapakumbaba na naghahangad na makamit ang espiritual na katayuan o pabor sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili at mga ritualistikong gawain. Kung ba't nila parang nagsasacrifice, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos para maging lang ang pabor ng Diyos. Hindi. Yun po ay huwad na pagpapakumbaba. Ang huwad na pagpapakumbaba na ito ay katulad ng mga pag-uugali ng mga Parseyo na nagsasagawa ng mga gawain pangrelihiyon para sa pampublikong pagsang-ayon sa Biblia, sa tunay na devotion. Ano po yun? Kung babasahin niyo Matthew chapter 6, 1-6, mahilig silang tumayo sa mga pintuan, nakikita ng mga tao, nananalangin. Yan po ang mga Pariseo, paimbabaw. So isa pang makita natin sa letter D ng 23, yung end severity to the body at kahigpitan sa katawan. Ang mga gawaing asitiko ay kadalasang nagsasangkot ng matinding disiplina sa katawan tulad ng pag-aayuno o pag-iwas sa ilang partikular na pagkain upang makamit ang spiritual na kadalisayan. Ito po ay nagpapakita ng isang dualistikong pananaw na karaniwan sa kaisipan ng Gnostiko o Gnosticism na ang physical na katawan ay likas na masama. So, gayunpaman, binibigyan din ni Pablo na ang mga ganitong gawain ay hindi epektibo para sa tunay na espiritual na paglago. Maliwanag yan. Sinight na yan ni Pablo, ang pag-esersisyo, pagpapahirap sa katawan ay may limitado yan. Pero ang higit na dapat pahalagahan ay yung spiritual na bagay. So, andin po dito ay nasa limitasyon ng physical na enersisyo kumpara sa mga tuntuning spiritual at walang hanggang kahalagaan. So mga kapatid, isang makikita rin po natin sa 23E, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Ngunit wala silang halaga sa paghinto ng pagkakasasa sa laman. So ano po ito? Sa kabila ng kanilang mahigpit na kalikasan, ang gawain ito ay nabibigong supilin ang mga makasalanang pagnanasa. Sa theology po ni Paul, ang kumakatawang makasalanang kalikasan ay sumasalungat po sa espiritu. Yung laman po sa theology ni Pablo. Kumakatawan sa makasalanang kalikasan, salungat po yan sa
Holy Spirit, Galatia 5:17. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na pagbabago dumarating sa pamamagitan ng pagbabago ng isip na gawain ng banal na Espiritu. Alam natin yan, binagat natin yan kanina. Hindi po sa pamamagitan ng panlabas na regulation. So mga kapatid, binibigyan din nito ang kawalang saysay ng pagsisikap ng tao na makamit ang katuwiran ng hiwalay sa gawang pagtubos ni Kristo. Tandaan po natin, pag hindi konektado sa ginawa ni Kristo sa krus, ibaliwala po natin yan. Walang saysay po yan. Kung iniisip mo na makuha ang pabor ng Diyos na hiwalay sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi po magiging epektibo yan. Kailangan nandoon ang ebanghelyo ni Kristo na siya'y namatay at muling nabuhay. Ang point natin, mga patakaran ng tao ay maaring may mukhang karunungan, ngunit walang tunay na espiritual na halaga. Mga kapatid, suriin ang mga turo batay sa pagkakaayon ng mga ito sa banal na kasulatan. Suriin po natin. Laging inuulit ko, kailangan nakaangkla sa Scripture, hindi sa panlabas na anyo o gawa ng tao o mga ordinansa. Maganda po yung komento dito ni John Calvin. Pakinggan po nyo sa ating pagtatapos at challenge. Kung kayo'y patay na, sinabi niya noon na ang mga ordinansa ay ipinako sa krus ni Kristo. Alam natin yan, chapter 2, verse 14. Gumagamit siya ngayon ng isa pang talinhaga na tayo'y patay na sa mga ito, gaya ng itinuturo niya sa atin sa ibang area na tayo'y patay na sa kautusan at ang mga kautusan sa kabilang banda sa atin. Galatia 2:19. Ang terminong kamatayan ay nangangahulugang pagpapawalang bisa, ngunit ito ay mas nagpapahayag at mas binibigyan din sa makatuwid. Sinasabi niya na ang mga taga-Kolosas ay walang kinalaman sa mga ordinansa. Bakit? Dahil sila'y namatay na kasama ni Kristo sa mga ordinansa. Ibig sabihin, pagkatapos nilang mamatay kasama ni Kristo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, sila sa pamamagitan ng kanyang kabutihan ay pinalaya mula sa mga ordinansa upang hindi na sila mapabilang sa mga ito. Kaya naman, napagpasayan niya na sila'y hindi na nakatali sa mga ordinansa na sinikap ipataw sa kanila ng mga bula ang guro. Napakaganda po mga kapatid. So, gusto kong sabihin, dapat tayong maging mapagmatsyag sa mga turong nagpapaiba o nagpapabago sa kasimplihan ng pananampalataya kay Kristo. Pag-ingatan po natin yon. Ang pagbabagong nagmumula sa pagkamatay kasama ni Kristo ay dapat makita po sa ating buhay pang-araw-araw na nakaka-impluensya sa ating mga desisyon, kilos at pakikipag-ugnayan sa iba. Kailangan nating paunlarin ang espiritual na pag-unawa upang makilala at mapaglaanan ang mga espiritual na puwersa at prinsipyo na salungat sa mga turo ni Kristo. So yun po mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos, patay na tayo kasama ni Kristo. Iwasan natin, i-avoid natin ang anumang rules na gawa ng tao na iwalay sa salita ng Diyos. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan na minsan pa lagi niyong pinapatunayan na mahal niyo kami dahil patuloy niyo kaming tinuturuan ng mga bagay na kung saan dapat naming lakaran at dapat naming iwasan at magtuon lamang kami sa Ebanghelyo ni Kristo na kung saan siya'y namatay kasama ng kamatayang ito with Christ sa lahat ng mga bagay na paniniwala na hindi angkop sa inyong kuman, hindi angkop sa banal na salita mo,
Pangunahan niyo po kami patuloy. Salamat po sa umagang ito, sa pagtuturo po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.